And then, sa pa. Wala na mo na ni? Tapos na kayo na, uy, dagan na kayo na. Okay, sige. 1, 2, 3, go. Welcome back to the Twisted Sisters podcast. Hi guys, so it's the morning after Our, our staycation. actually. Wow, So oy. we're having some food As a and breakfast. yes, this is just gonna be a chill episode lang kay wala na may makeup. Actually, gusto na akong mag-ana actually, na lang kay warag mag-ana pangit lang naman pala. jud kayo. Magana namin, guys. Actually, so we're just gonna eat our breakfast. and Silo then- po yun kaayo, guys. Kaya We nag-atubang have- mi sa ano. Actually, gwapo kayo mong lighting today. So, we have here Army Navy, which is our favorite spot. Actually, first Kanang time favorite na ko, restaurant namo. first time na ko ni matry kani nga inani sa RB Navy. Yes. This is a naked burrito chicken. Wala sila beef. Kaya usually, akong gina-order pag mag-RB Navy ta kay either katong chipotle Mm-mm. or katong murag uti ni chef. Actually, burrito. And then for dessert, we have tiramisu and cream-filled donut from Hoon Bakery Nga mura sa man siya dili Damosa. donut, guys. Actually, mura man siya. Kadako Grabe naman siya namang yun. And then, ano po, quesadilla. Ay, kare. Perfect. Parang di naman siya masakto Murag sa dili mong man ni table. breakfast. Nagamay kayo. Fast, mura man ni siya o kanang sa mani. Mura man ni siya o kanang last supper. Actually. So, we're going to be talking about where we've been Where we've been. since we disappeared off of the face of the earth. Like, yes. kato. Actually, not totally. Dili man. Actually, we've been active man. Actually, ikaw lang. You've been active sa Social media. medias, especially sa TikTok. Mm-mm. Ako, I've been active on TikTok a little bit, pero sa Instagram, wala yun, and on any other social media. And we're gonna talk about why, like, what have we been up to since then. What happened Yes. ever since kato nawala mi. I apelida de akong yaya situation. I had no yaya for Actually. the Uy, past salamat. Kao naman yung something. cellphone. Okay, sige, go. So, Let's start. number one, I think one of the reasons why we haven't been as active as we were, we have been dealing with an illness in the family. Oh no, actually before that, remember guys katong last first episode sa season 2. Now we said na unsay mga changes. There's a family member na naga-watch, which is kinda what threw us off, especially her. Kay Yes. kanang murag na call out me in a sense na kanang giingnan nga unta dili na storyahan ang Actually, past, and then dili na storyahan, like dili na daw may mga podcast ang dili na may mag-unpack sa mong mga stories publicly, Mm-mm. which is I understand because they're not very public people. Pero kana amo ning experience. So it's, Why wouldn't we get to tell it to other people? Yes. When I choose to want to Mm-mm. tell it to other people. So, that's one of the things that kind of threw our game off. Kaya diba, if ka remember pa mo, we have been consistently uploading for some time. Yes. And then, nawala na may kalit. And then, that was a big factor as to why. Na ang mga pangyayari. Yes, if dili mo ganahan og chewing noises, Ayaw na lang magtanaw kay murag gutom. Naday mga tao nga dili ganahan og chewing noises. Oo. Ama Kanang, so tawag ano, cringe sila. Sanis na dahil. Gila eh. Awag ko na mga ADHD. Kanang dili gid maka-focus on one topic. Kailangan gid. Kailangan gid na yung mga insert. Sige na, go. Sige. After illness in the family. Go. So, diba, well, I wouldn't really call it illness in the family, pero like, siguro family issues in general. Yes. Kato. So, we stopped for a while. And then, I don't think it was explicit na kanang doy, mag-stop sa ta kay kani-kani na. I think it was just na, it added on to the things na marag, ako na busy na pud ko, ikaw wala na kayaya. It was a which bunch we'll talk of, about later. Yeah. It was a bunch of situations rolled into one. Actually, oo. Nasabay-sabay gani. Mm-mm. So, murag,
Okay, dili lang sana to ni priority karon. Because anyway, naaraman na diha. if we ever want to pick it up again. Yes. So kana. So katuday, what made you kana unsa mga na-realize nimo after atong illness in the family? Kana I really kanang especially with our work. If this episode is gonna come after the VA episode that we also filmed, that we filmed before this, kay nirealize yun ako ang importance of health yun day. Kanang alagaan yun. Wow. While gamukbang diri og mga nonsense na pagkaon, importance of health after nagpulaw. Actually, pero not even just health, but like kanang the importance of having a fallback kani when it comes to your health. Yes. Insurance, PhilHealth, kanang important yun siya guys because pag ikaw magkasakit, ma-hospital ka, operahan ka, need ingani-ngana, there's no guarantee na guys, ang hospital gid guys, dili sila kanang malasakit center or kanang charity na pwede lang kanila dalawaton kay wala kay kwarta na. Guys, mangayo pa na sila down payment before kanila i-admit. Yeah. Mo na ko na realize na like kanang hallelujah na to oy if ever huy, God forbid something goes wrong. Actually, wala gyud tayo ma-fallback, wala gyud sa ano ra gyud ta SPMC ra gyud ta dalaon guys, which is kanang nindot man pud ang SPMC kaso the problem with them is kanang crowded gyud sila kaayo day unya makagets ra pud ko anang mga nurses na lain gud og tagad because they're not being paid well. Do you know how fucked up the kanang compensation sa mga nurses here in the Philippines, particularly kanang mga naa sa public hospitals? My God, makaingon kag ako kay kaduham ko na admit sa public hospitals day no. Both SPMC and DRRMC ambot mo pa ba ni pangalan ana niya karon? Moingon siguro kag sa isa ka nurse 12 ka book yang giatiman, no? Like pag when you put into context na ing ana ilahang working conditions, ing ana pag ilang salary, makaingon di ka na justify ilang pagsapot-sapot day kana bitaw always maginaingon na kanang ang mga nurse especially sa public hospitals kanang wala labot puton kanang murag walay pakialam, which is first hand na experience gid nako na kanang saman mo bangon ka diha ma'am gusto ka mamatay ana gid ay wala gid table manners kanang bedside manners. Pero kung isipon gid nimo no ikaw po siguro masuko na lang kay gidala pud kasi mong sapot gisapot siya mo nang inana ang situation sa mga public hospitals sa Philippines. So it's really sad if ikaw masakit ka unya wala kay means to survive in that kind of situation and wala kay laing choice kundi i-admit imong sarili sa public hospitals. That's why karon nga able pa ka and kaya pa nimo mag-save up for health insurance or at least guys start sa mugid na ako guys PhilHealth. Start gid mo sa PhilHealth. My God, I learned that the hard way gyud day. Wala kay PhilHealth sa una unya paggahuman na ano na gid nako na learn na gid nako nga hala gamit day kaayo siya uy unya kanang maano gid siya kanang useful gid siya na may PhilHealth please bayarin ninyo. Unya kana bitaw ano kanang unsa tawag ani kanang mga malasakit centers na yung sa ila lingap na dili pud sila mo cater sa imo if wala kay PhilHealth mao na ilang pinakauna na requirements. So kana at least start from there kay barato naman kaayo ang ano sa PhilHealth kanang monthly 450 yata depende kung pila imong contribution kana siya day kana and then kung naa na mo enough money or budget mas suggest na ko magkuha mo health insurance or if not pwede pod HMO kay kanang sa mga check up. Try to get kanang coverage na kanang insurance that you think will kanang ma-cover gyud sa hospital na preferred niyo. Yes, kana. Because namang gyud uban hospitals na ay ma'am wala may ka-cater ani na insurance plan or wala may ka ano ani.
do your research Mm-mm. bago ka magkuha og insurance. Actually, Di ba binuang ang insurance na presyo dahil? lagi. Nabay uban insurance na Mahal murag isa jud man kayo. gid kabuan nimo nga Sweldo. sahod, ana. So murag mas better if you do your research, and for the meantime pwede pud mo magkuha og HMO kanang pang check up, dental, kana siya kay sa tuang age, especially sa tuang age day kanang ang mga wisdom tooth ning gawas na. Guys, ako ang wisdom tooth, guys. Guys, kabalo mo sa kasakit ang wisdom tooth, my God. Sakit kayo, My God. At this, ako kay late naman kay nigawas ako aday karon. 28 na good ko, so dapat kato pa ng mga 21, 22, 23. Although akong kani ng wisdom tooth, nigawas siya 22 ko. Yan karon Ako, kanina karon ko diri yawa. Pero katong sa baba na ako is, dugay na kayo to. No? High school pa ako. So, kana siya sa HMO kay na yung mga dental, na yung mga kana ma-cover siya ba. And then kanang mga yearly check-ups. Guys, mo na akong gusto. Guys, one time, nagyaya ko sa yaha, anak ko. And this was after katong the illness in the family. Anak ko, Day, what if mag-date ta? Kanang one day, ilaan yun nato magpa-check up ta from head to toe. Kanang full body workup gyud, kanang CBC, urinalysis, kanang echo, kanang x-rays, everything gyud. Kay para mahibalan nato what's wrong with us, maagapan nato sayo. I just want to know what's going on in my body. Kanang akong tubag, there is peace in not knowing. Ayaw magsundog ani guys kay kanang maano man gud siya. Like, after that illness in the family, hadlok gid ko na murag. Naka-overthink. Syempre kadugo gud nako guys, tapos actually, kanang tawag ani it probably runs in the blood. The thing that was wrong with him was probably something that's also kanang would happen to me in the future. Ingana. So kanang murag na planning gid ko na like hala, saan na lang. Sa side ni daddy is prone sa cancer. Sa side ni mommy is prone sa kanang reproductive health, like myoma, PCOS. Although sa ilang generation walay PCOS because kanang karon naman lang na tungod man gud sa atong mga ginakaon, tungod man gud na sa mga processed food and everything. Mo na siya ang PCOS. Ako day dili kay ko confident kanang there's peace and not knowing sa ako pag kanang mga tudihe ko, mga unsa-unsa pa na may nana. Pero when it comes to my reproductive health, updated gyud ko day kay kuliton manggug ko sa akong OB. Shout out sa you, doc. Day, sukad siya na gid na akong OB ever. Dili, first kay ako ang OB is taga Davao Doc. Onya affiliated silang duha, like close sila. So pag migrate sa akong doctor sa Davao Doc, sa iya ko gi-refer. And then murag iya jung giingnan ba nga ipalo up gyud ni siya kay kanang grabe kay ni kagahig ulo. So kana ang iyang secretary kay murag na friend dan ako, so kana regular gid ko nagapa-pap smear like every 6 months, especially guys if sexually active mo, pagpa-pap smear yun mo every 6 months required. And kung nanganak na mo, actually required yun na siya every 6 months pap smear. And then nagapaano man pod ko usahay kanang medyo mawala gamay akong overthinking kanang magpa-check sa kanang mga mammogram kana siya ana. And then kana regular ako sa reproductive health, pero kung moingon kag magpa-check ta kang basig na batay mga brain tumor, cancer, ano marag pass, hindi mo na. I think naka-factor pod ato tong katong time, katong isa ka month or 2 months na nag-watch ko Grey's Anatomy, like human gyud ako from start to finish. So murag kana mo na nakadaot kana actually so murag kana kalabas yung mamatay na ko parehas ko ni katong dito sa Salidolo. Uy, maka-overthink mo gyud ka kay na story dito sa Grey's Anatomy nga gisidok lang man gyud siya. Namatay man gyud siya sa sidok. Wow, salamat. Kay kani ko hala basi mamatay na ko, mahalok na magyud ko sidok ko, magdali-dali mi ko inom og tubig. Wala na yun. Ana siya guys. So pero ako basta kanang mga cancer na mga test, kanang mga ano. Sa una gani mahadlok pa magani ko magpa-HIV test. Maski katong kit lang. Nya required man gyud siya pag kanang kanang mabuntis gani ka. Nabuntis so murag naanad na nako nga ay nani ra man di ay nonsense. Onya katong di ba nag-hoe face, di ba? Buntis ko so na cleared na to, wala ko HIV. After na pod nimo manganak, mag ano na pod another test.
nagbulag mi. So, nag-whole face. Day, pag uli na ako gikan, ay dili, murag, mga 2 months after ni uli og Siargao, kay kanang, gabi ang whole face ato, like, serious, get off whole face. Tawagan mo ko sa kanang sekretary nga, ma'am, schedule na sa imuhang kanang check-up, tanan-tanan, and then magpa-laboratory ka for this and that. Kay, ginamonitor, kanap, isa po na ginamonitor po nila kung high blood, kaya sige high blood ko. Kay katong nanganak ko ba, high blood bang ko ato, pero feeling ako kay tungod lang to sa kanang pag-overthink. Hypertension di ay. Hypertension di ay. Doy, so to ginamonitor na nila. Pero isa sa akong dili gyud ipatest kay akong sugar, bahala mo dira di lang akong tanaw. Hindi ko never. Kana nya mo to pag ingon nga kana mo niya list tayo makaglista ay dalaon dito sa laboratory. Shit, magpa HIV test. Saan ako? Sino ako HIV? Kay mauna ni. Pero luckily wala. Thankful. Akong last is katong after kay TikTok boy. Actually, ma-unpack na ngano man ka magpa-test after kay TikTok boy. So baga ang pangutana sa mga tao. Anyway, so nagka-health scare pod ko, nagka-health scare ko once katong UTI, feeling gina ko UTI lang ko ato. Ay So ay pagkakita pa lang, pagka-feel pa lang nako na murag 5 minutes ago pa lang ako nag-CR niya, nag-CR naman pod ko ron. Unsa na may like something is wrong. Something must be very wrong with me. Hapdos man siya. So kato doon na magud kaayo katong sa old na as a childhood home nako. Dito pa ko nabalay. Doon na kaayo ang Davao Doc na kanang satellite office kanin nila sa Dumoy. Right. So diretso dahil mi dito. Pa-test dayon, pa-urinalysis dayon. Ningon bitaw ng doktor na. Hala ma'am, murag nalagi kay kidney kuan kanang kidney infection, murag dili naman ni siya UTI, murag kidney infection naman ni siya. Mag-dialysis na siya pagka Hey, wow, salamat. Doon ako yawan gid ko ato tas para i-make sure daw kay magpa ultrasound daw para makita nila. Feel ako gi-scam lang gid ko ato. Nakanang wala gid good to feel your kidney infection or nonsense gid. Kuan lang gid to siya kanang murag wala lang siya ka. Dili lang gid definitive ilahang kuan ba ilahang findings. Nya okay, sige, pa-ultrasound na to kay 2K man. Wow, salamat! Salamat sa 2K. Ito transvaginal, dili po, no? Dili, oy ka nang diri lang sa abdominal thingy. So, kato, pa-ultrasound na, dugay pa kami nagulat ato. And then, sa ultrasound, nakulbaan pag ko ato kay halo, basig motif, makita na, nagsipa na di ay. Kay kato na time, whole face, may ako. Sa whole face ko, ato na time. So, kasi makita na lain na. So mo to pag niya is 2 months na ma'am. Normal lang man daw. So sa tong kidney infection nonsense lang to. Pero nado ko'y fatty liver. Fatty which liver is I think a very common disease or like condition these days. Si mami na ay fatty liver. Ang mama ni Piolo na apoy fatty liver. Correct me if I'm wrong, guys. Pero yeah, I think murag as far as I can remember na siya fatty liver. Si mami na si Sheila or ang mama ni Sheila na apod. Murag mga tigulang man imong gipang mention. So kanang murag gid siya dai sa diet, so I would think na pod nga na apod ko'y fatty liver, but you know, the less you know the better. Actually. Ano magud ko anong mga stories especially sa kanang mga VA groups, mga Facebook kanang VA na nalata na sayang balay, mga 3 days na wala nakita. Dili siya funny no, pero dili man siya kataanan guys, pero makatawag ko kay makita gyud ako kung sarili na maing-ana. Guys, kung wala ko'y uyab, feel na ko may ngana gyud ko like 1 week pa makita na lang akong lawas nang ikaging na di ay. Kay kabalo magud ko sa iya, hanaagid siya yung mga moments na dili siya ganahan mag-communicate, dili siya ganahan like mag-DND gid siya like sometimes even an entire week na mag-DND. So, if mag-DND siya, like murag wala lang na para sa ko, okay lang. Normal. Pero muna, it's one of the things na I'm thankful for kay Beam. Kay obviously, mag-update man gid ka dapat kay Beam. So, diha na ko mag-worry kung di na ka mag-update kay Beam. Imagine kung wala ga-exist si Beam.
kinsa naman lang. Nya, is ikaw lang baya isa niya, love type baya siya, guys. What if mahulog Nauna ang utok. Wala Salamat. Ni kaging na lang lawas. Ni kaging na lang siya. Nya, ma-preserve pagid ka kay kusog mo kayo mong aircon. Actually. Diba? Wow, took a very dark turn. So, kana siya, guys. Moto among mga health struggles. Ay, ako ang pinaka-recent na health scare. Kaya katong 2 months ko wala gidugo. Actually, ako wala pa ako gidugo. 50 naman gid ka mo kupiti niya, wala man gid. So, nagulat lang gid ko, dapat ato magpa-check up na gid ko. Guys, kung doctor mo or like any medical field na pwede ninyo ko ma-diagnose, July of last year, no? Wala ko gidugo for a month. Yeah, na ko buntis gid ko, guys. Jud na ko buntis ko like kanang oh my god, mao na ni kanang gipa-graduate lang gid ko ni Lord. Kana gid ako thinking ato. Gipa-graduate lang gid ko niya. Wala na, mabuntis na ko. So kato. Nabuntis na. Wala ko gi-period for a month. Wala ko gi-period for a month. So nagpa-OB ko, nag-check niya ang unsa kay tawag ng blood test na kanang for pregnancy yun especially. Kato, gitanaw niya. Wala man ko dili ko buntis. And then ana lang ko siya ngano, why did I miss a period for a month? Ana siya na could possibly just be because of the stress lang daw. And then true enough, pagka the next month, gidugo ko. So it literally just skipped that specific month, July. And then this month, July pod, 1 year ago, alay ka ng 1 year after, wala po ko gidugo. So unsa ni murag is my body remembering the trauma of the last year's July? Basin. No, like kanang wala man po ko gidugo. And then nakapiti man ko for how many times na wala man dili man jud ko pregnant. Ito around the same time bitaw gid to. Unsa man? Ano na? Kato akong recent health scare is katong 2 months na gid wala gidugo. Pag-check na ko sa calendar, your last period was 56 days ago. Wow, salamat. Nya masingon sa ko piti wala man gyud tapos kato naman gud kay murag padulong na pod pa schedule na pod nako para mag another round na pod of kanang yearly check-up sa OB. Magpa-pap smear and also gihulat na lang gyud ako na mag-message sila, wala na ako nag-una-una nag-adto dito. Unya, feeling nako katupod ako is due to stress. Kay pagdawat nako sa results, okay man. Pero kana murag taas daw ako ang testosterone levels, sa to explanation or whatever. So mauna siya pero overall wala ko'y PCOS, wala normal akong size sa mga ovaries, tanan-tanan and everything kay overall man gyud siya. So okay siya. Feeling na ko stress lang to. Kaya di ba 3 months ko wala yaya? During atong time na wala ko yaya, guys, ako lang nagbantay sa duha ka bata. Ako atanan sa balay. Wow. Naamang time sa isa ka bulan, kaduha man ko gidugo. Actually. So, gibawi. Para magkuha sa Coke. Go dai. Masaya lang. So, feeling na ko, katong time na kanang wala ko gidugo, it was my body responding kay nibalik naman gud ang yaya. So, pagbalik sa yaya, guys, or kato nakakuha na kong yaya, murag, ni-subside gani ang kanang stress levels. Kanang nibaba siya ba? Ninaog ang stress levels. So, murag, na-relax akong body. Ni-recover siguro siya. I-insert yun ni sakit. Apil gina ko na, day. Ni-recover akong body. Wala na siya wala na siya wala na siya gidugo hinuon. So, pa na. Actually, sige, kay para mahulog. Sit yung kayo. Kana siya. Okay, humana ang illness. The humpy situation. Money, guys. So, i-summarize na lang for them how you met Humpy, unsa your relationship ni Humpy. Kuy, i-reveal? Dili, in very vague terms lang, obviously. Okay. Well, di ko mo reveal sa unsa gyud na siya. So, I met Humpy last year. During the time na katong ginatrap-trap ko ni Piolo og ni Nancy. If naminaw mo sa story time. Yeah, paminaw mo sa part 16 sa story time. So, I could say na Humpy saved me in a way. Kato kay murag sa iyaha man good na stop. Number 1, sa iyaha na stop ang whole face. Like when I found Humpy, kay kanang man good kay mi kanang match gid kaayo among trip. Ana. So,
nagmatch man among trip, so wala na ko nangitaglay na kanang ka-Hofe. So, murag nag-stick na ko kay Hampi ato na time. Wait lang, katulon sa nang akong lipon. So, katong nag-stick na ko kay Hampi na time, so muna makaingon ko na murag Hampi save me in a way. Pero, si Hampi, mga good guys, is let's just say unavailable siya ng person. Yeah, he's a very unavailable person. It went on still for a while after finding out what I found out, or like after realizing who he really is as a person, but eventually some things gotta stop. Yes. Kana siya. It's not healthy for my mental health, dili siya healthy for me gyud in general, and kanang dili siya healthy para sa akong career as an artista. Because you don't want things to catch up to you anytime soon. Kana siya, ana. And then, murag, ano na pud to, murag, ma-feel mapud gud na ko nga murag, padulong na pud ko magka-attachment kay Hampi. At first man gud ato kay murag, mo tong ganahan ko sa iya kay same gyud kay me. Hindi man ko ganahan anang lalaki bitaw nga murag, dali pud ma-attach, or lalaki nga kanang need bitaw kasigig pangitaon kay hopeless lang man clingy di ko ganan ana, which is mo gid na si Hampi ina gid siya like all the things that I was looking for during the whole phase kay di ba si ko pangita og mga kek boom, and then ana ko na pag kani siya nga specific nga guy makita na nako muundang ko go whole phase and then mag-focus na lang ko ani saya for dili para uyabon. For fubo lang, ano? Fubo lang, para isa na lang. Kay lisod mo gud kayo magsigig adjust to different guys like every week. Wow, every week. Grabe. So kana siya. So kana. Wow. So kana. So when I found him, okay na ni. Ana. So mura na pud mig na ay mutual di po go sure. Pasig naapoy lain pero kana murag na-stick jud ko sa iya niya. Di man good gyud na siya maiwasan. Na kana bitong maano ka kanang ma-attach ka, we're humans. Ma-attach ka, even ako na kanang di lagi ko ma-attach na especially niya. When things started to get kanang magkita mo dili naman di mo mag-booking na yung mga times na magstoryahanay na lang man magchika so, naman lang wawex. So kana wala na ko nagano na naka-decide na ko nga okay I'm done, and then after ko niingon nga murag, wala ko niingon sa yaha, di man ko na kanang mag-long message yun. Ako, anak ko. This is me ending the situation, Jerp. Wala ko na ginana, guys. Wala, dili ko na nakadramatic sa person. Nag-post lang ko sa subreddit kung asa mi nag-meet. And then, niingon lang ko sa subreddit na mag-retire na ko sa Hoface, which is tinood man po. Nag-retire na po yun ko. With that, murag na-feel na naman na he got the message. Na-feel na ko. With that, na-feel na ko nga he took it as a sign nga murag me ending the whole phase is me ending everything between us at the same time. And ningon ra pud gyud siya nga, wow, so you're retiring. Unya gilike ra ko. Ay heart actually. Walay halag sa Reddit. Heart lang. So mo na to, dito na nag-stop. And I thank you. Ano? So, kung ingato day, ano lang, din na lang ako i-reveal yung mga di pa start. So, kato, that is the Hampi saga, and I feel like that's all you're gonna hear about Hampi. Yeah, like that's the extent that you're all gonna hear from. Mas mag-share pa ko about kay Chef siguro kaysa kay Hampi because number 1 bago pa. Yes, fresh pa. Number 2, basing mag-relapse. Ano gid siya ka nang morally questionable. Tama ba na? So kana siya. And number 3, how kay mo mangitag mga tao? Buisit mo. Actually, leche. Dali kay sila mo kitag tao, day. Mura gyud sila mga investigador. Suman mo guys, uy. Grabe kaayo. Next. Aftermath of the Piolo saga sa. Asa day nang next? Ikaw sa update on my Wi-Fi. Tama. Wi-Fi era. Ibalikan sa nato. Last na ng Piolo saga. Kato, diba, the last I spoke to you guys, last entry sa podcast na mo, is I was entering my wifey era. And actually, guys, I'm still in my wifey era. Perfect. But, to clarify, wala mi nag-live-in ani ni Bim, ha? Kana
lang. I have my own space. He has his own space as well. We enjoy each other's company every weekend. But it's not as kanang frequent as it was like a few months ago, like kanang to the point na halos di naman ko niya makita. Di naman ko magpakita. Mawala naman ko every weekend. Di pag mo reply pag weekend. Monday, like mag-chat siya Friday. Monday pa mo reply. Monday sa gabi eh. Kay Monday morning na pa man gihapon. Wow. Actually. Oh. Grabe, guys. Kanina akong question, kinsay nag-initiate sa inyo, di ba? Nagkabalo ko, nag-away mo ni Bima to. Kinsay nag-initiate? Mo nitong nagbuda me. Kinsay nag-initiate sa inyo, ni Bim, na kanang, okay, mag-set na tag-boundaries, dili na pwede na inani. Or like, mutual siya. Yes. Because I could feel myself getting very codependent with sa iya. I'm so proud. Kanang, nadjud ko yung na trait na ako kanang, hindi ko kalihok, basta wala siya. Oh, di mo gana akong brain. So, pag the moment na he has to leave, pagka Sunday night, kay, syempre, na may trabaho ang tao, alang dili na siya manarbaho sa ako. Maglum-lum na lang forever. Alalay na lang ako siya forever. So, gusto ko I could feel myself getting very, very codependent na sa iya, and it was bad, and I didn't want that to happen for us because it happened before. In the past, in my relationships in the past, when that happened, it was kanang the beginning of the end. Yes. Oh my God. The beginning of the end of the relationship na murag the other party would feel like kanang murag na suffocate na sila sa ako. So nag-initiate ko na murag, sige, right now it's an unspoken rule na every weekend dapat magkita kita. But let's stop that na. Dili na ta every weekend magkita. Kung ano na lang, if the person wants to, or kanang kung naadyo tayo date, ana. And advertise, Hampi. Aalala kita. We actually, patilawan ako. This is from Hoon's Bakery sa Marfori, guys. Arang-arang. Arang-arang compared sa Barok. Actually, diba? Pero lahi ra gitong tiramisu sa Pilgrim, guys. Actually, guys. Pilgrim, baka naman. Lami ito ilaha kay gamay lang gani ang kanang lady fingers, and then cream gyud siya mostly. Dai kani, I'm so proud na kanang ikaw ang nag-initiate ana, or na at least na ana mo inana na kuan ni Bim. Kay kana manggong ganahan ko kay Bim kay kanang naa siya inana pud na mindset na babe giday. Babe dili pwede inani na kanang na nag-agree siya. Ana good. Mugid siguro mo na factor, guys, if ang lalaki good na ay trabaho and na ay life outside of you, it's a plus. It's a plus. Especially if ikaw isa ka sa kanang mga babae na para sa mo na bitong if magkauyab kay mawala na dayon sa face of the planet. Kanang inana day kay inana mapud ko nawala gani ko for 3 years, di ba? So it's it's an absolute plus pagka nang ang lalaki is kana na trabaho na life before you. Kay ma-practice pud ka nga ano, and you're taking the steps dai because nagakuyog na ka sa amuan ni Lemar actually na magbarok almost every week. Perfect. Actually, dili na siya like kanang as bad as dati na kanang halos dili gud ko nila makita. Oh, grabe, dili walay madungog, walay makita, wala tanan. So kana, in fairness, I hope it progresses na kanang to the point na kanang dili, I don't want to say na I don't need him anymore, but kanang if I have to live without him, I can. You're gonna be okay. Kaya kanang dili man too much attachment is not good for anyone. It's not healthy. Yes. Kana. No, ano ko kay kanang pwede man gud siya moingon nga. Sige, diri na lang pod ko basta buhi ako hanabi agay na nga lalaki piolo. Ana ba gatong ni uli kog pindasan? Okay na lang biya gyud tato sa iya day nga mo din na lang pwede sa pindasan, mag-house husband na lang siya. Negosyo na lang daw siya sa pindasan unsa man nga negosyo. Uy. Startup business. Kana, so kanang nice pod na inana si Bim actually. Very good. Kaduha ka na shout out diri na podcast. I'm so proud of you. Actually,
Correct. Perfect. Wow. No, kay wala po, kay ko nang, kita di usay, manipulative po biya kay tama. Dili na lang ka. Ana. Dili gyud. May gani, wala, dili inana si Bimday. He would put you in your place. Perfect. He's one of those guys na kanang makipag-argue ganay just ako No, muna ako, ay guys, funny kayo. Ambot kung kabalo ba si Bim, ani, pero bahala ka Bim. Kaya decide ko sa yung mga na time. Kaya nag-away sila niya, gisendan ko niya sa messages nila. Doy niya, naman jud ko nga, kana akong ganahan sa lalaki, kanang dili lang mo ingon nga, okay, sige, mo like, makik-argue gyud and dili ka nang argue nga parehas akong ex sa una kanang binayot nga argue ka, bahong kang bilat. Yaw, amo na, manglaki na ka, amo na, igat-igat. Ang quiz, ni guys, unsa mo ni, uy? Unsa mo na, day? Donut. Dili na siya donut, eh. Puno siya cream inside. Where? There's no way to eat this in a demure way. Hala! There's no way to eat this in a demure way. Yun, dapat pangit yun ni kaunon. Yun daw, continue. So, hala lami. gisendan ko niya og conversation nila ni Bim. Nga, ko kana akong gusto na lalaki, kanang dili siya, makig-argue siya sa imuha ba, but with valid points. Wala, day. Kanang valid iyang mga point, like, dili pointless, kanang na-sense ka storya. Wala akong gusto. Intelligent, ana. Muna, kanang... Like, kabalo po siya mo tubag. Kabalo siya mo tubag. Kaya di, pinaka-hate biya gid nako nang grabe na akong yaw-yaw dahil niya ingnan ra ko. Sige, uy, ikaw na itama. Wow! Or better yet, kanang dili mo tubag. Or dili mo tubag. Silent treatment uy, the lang. very piolowism of it all. Grabe naman yun na ang mga behavior. Kono siya. So, mo na-appreciate na ko si Bim at natain. Mura juga ako the Bim podcast. Kana siya, actually, in fairness, dapat inana ang mga lalaki na inyuhang uyabon. Inana niyang yun. I'm talking to myself. Actually. Inana ng mga lalaki ka ng emotionally intelligent, smart, good conversationalist, makes valid points in an argument, o pwede i-bullet point ka niya o mag-defense siya. Naman ba na kanang, ikaw as a woman kay, taas mga jud kag message, ana, like kanang if you did something wrong, ana, i-bullet points kina nimo na kanang, mao ni, here's what you did wrong, here's why I'm mad, ana, taas kay kag message, and then, ang itubag sa imo, okay, sorry. Ang itubag sa imo kay katong portion lang. Kanang just only a portion of your argument. Siya dili. He will also good. Kanang i-point out yun na, like you will really know that he's listening gani. And dai kani katong sa message i-call out mang gyud kaniya dai. Dili gyud siya kanang no bars hold gyud siya kanang mao ni kay kuan manggod. Ani manggod ka. And dili siya ingon nga kanang para lang makakuan siyang upper hand. Kanang i-call out jud kaniya because it deserves to be called out. Actually. Diba, Day? Perfect! So, mo to siya. Guys, amazing lagi niya. Ang tiramisu akong giganahan, Day. Actually. Ganahan ko. Or na-remember lang na ko. So, manani ang the next chapter. Let's talk about the elephant in the room. The elephant in the room. The Piolo saga. Yes, the Piolo saga. It's still ongoing. Like, as we're filming this, wala pa na-release ang part 17. Part 17. So, part 17 is the last part Yes, now. Yes. Hopefully. And I think so. Kanidime, what made you finally tell this story? It's because, wow, the gravity of the earth. Feeling maguna ko, I can finally tell the story. I thought I can finally tell the story without crying. Ay, correct. O kanang without my voice breaking. Kaya remember, guys, fun fact, pag bulag na mo ni Piolo, nag-podcast dayon ta. Right? Murag a month lang later, nag-podcast dayon. And then, nakahilak pa ko atong episode. Pero wala to na mo gi-upload. Unreleased podcast to siya. Napag-ihapon siya, di ba, sa atong Google Drive. Pero wala gid mo to siya gi-release na podcast because dili ko ganahan mag-show of vulnerability to anyone, even to my sister, no. Dili gyud. So, I thought, at that time,
kaya na nako i-story siya without my voice breaking because finally humana. Okay na gyud. Pero guys, trauma or like experiences ng mga inana has a very funny way of like creeping up on you, especially if you unpack it kanang on your own. Kay syempre no, for my story to be credible and kanang wala gid siya loopholes ba. Kay mo gid to akong go like wala gid loopholes. There's no way na kanang makaingon sila nga mag-statement pud ta i-ano nato ni because dito sa story ano jud nako na walay dili toxic diri even me. There was some points in that story nga ako pod toxic go ana. So kato siya. So in order for me to do that, I had to unpack all the screenshots, all the videos, relive everything. Before I told it to you guys, I had to retell the story to myself. Actually. So muna katong time nga part 1, part 2, part 3, part 4, magpaspas kayo ang pacing like every day na unya tong nabot nag mga 6, 7, 8 orag hinay na kayo ang upload kay murag dito naman ang mga traumatic dito parts. Naman good and dito ang kanang mga parts na murag fresh pa and then wala pa kay nako siya na story fully sa uban whereas katong part 1, part 2, part 3 kay murag balik-balik naman to even kay Piolo paulit-ulit na ko ginabalik na muna yung mga sala before ana so katong nagkahinay-hinay na ang progress sa pag-upload sa story it's because every time I unpack it kanang mura pag nibugat akong dinhi, day, mura pag nisakit akong dinhi. Especially itong pag-release sa part 13, natong sa live. Kay, number 1, I had trouble kanang sa tawagan kanang brainstorming it in my head, na kanang, how do I tell this story without me, number 1, potentially saying na I did an illegal thing. Number 2, kanang without the people canceling me and oh my gosh you really thought na ma-cancel yes I really thought no actually dili 60-40 60 akong thinking na dili ko ma-cancel 40 ang thinking na ko nabasin but 40 is still a big number and my friends including her were so scared for me kay shit mo na gid ang ending sa TikTok career like even si Lebar niingon gid siya nga di man gid na siya gamay kog comments always even si Sheila di ay nga kanang grabe gid kay nga ayaw kanang murag kuan man di gid na si Sheila mo inana like always ba gid na siya go sa tanan bagay even tanang pinaka questionable things nga kung buhaton in life pero kato niingon gid siya nga sure na jud ka imo gid nang i-share ako so I had to think of a way in order for me to like say it in a way or tell the story in a way na murag dili ko ma-incriminate and dili ko ma-cancel. So, wala na sa ako ang thought ato na, basig ma-cancel ko. Okay na lang to. At least naingon. Ako ato ang incriminate. Nakanang wala siya, ano ba? Pero napangitaan og paagi. So, the problem was, if ma-cancel, luckily, no, the people were very understanding, very forward thinkers, very now, smart, kanang sa Facebook to ni mo pero which is the reason why I don't upload and I hate it when people get my kanang videos and then muna akong fear dai mo nang gi-disable nako ako ang kanang save video o because there was a time kay Chambi to na video before 2021 na lagi kay Chambi ako anay mga video nako sa TikTok na lang gina-save gina-upload sa Facebook sa Facebook ko mabash. Kana. So, muna, I love the TikTok community. I love my TikTok followers, yun. Kay kanang, they think the same way as me. So, kato mo to, wala yun ko na-cancel. And, nagabasa, although gina-practice na ko siya na dili magbasa og comments, kay mo ginailang ingon nga, ayaw magbasa comment. Actually. Pero, kanang makabasa man yun ka, kay mo notify man, ana. Wala yun ko ever nakadungog og bad comments so far about it. Na iniingon nga kanang we won't do what you did but dili mi mo judge kung unsay imong gibuhat because we will never know because wala man mi ato na situation actually go so I love the way people think not everyone will agree with you but at least walay ni bash in a way na murag dili siya logical ang pagbash kanang sala na sa kuan papriso ka na mo kana siya unya mo to I decided to tell the story because feeling nako it's about time na kanang
madungog na sa mga tao or like madungog na sa artista kay ganun. Dili manggod, ani manggod siya sige manggod kog post og mga TikTok na mga padungog. And then feeling ako murag it doesn't make sense because wala sila kabalo sa people whole story. don't know. The people don't know about it. And then murag ma-generalize siya. Ano niya? Murag kanimo murag it's about time. And then kato na time and then murag, people were also asking for it. Yes, people were also asking for it. Nga naman sa ka na niya. Kani ang trigger kay katong naay ni comment sa isa ka TikTok video nga follower na gud ko nimo since pandemic. Nganong karon lang ka niagi na gid ka sa akong FYP finally. Dugay na daw kay siya nangita kay lahi-lahi man akong name kanang username. Dugay na kay wala niagi sa akong FYP. Anak ko lisod bang pud og mubalik dayon ko na kanang murag walay nahitabo. Like murag from like you didn't disappear. New branding ano niya lisod kay mag-build og new brand. So mo to naka-idea ko na what if no nga akong branding sa una is story time. What if is story time na ko nga nung kuan? And then, factor siya day nga kanang nakahuna-huna pud ko nga. Murag dili tangkilikon kaayo, gitangkilik Manila, pero dili tangkilikon kaayo sa tao ang podcast kay ni pop lang ta out of nowhere. Ano ba? Dapat feeling ako naagid siya origin story. Dapat tara mo ano ang mga tao. Like, mauna siya tong ano mo niya, sister. Ano, so, daghan nagnangayo sa podcast, which is why we're here. We're here and back again in business. Unya hapit na tama, monetize. Actually, so mo to nang mahalik namin guys. Mahalik mi kay na-shock ko kay pag boom sa story time, magsige mo kog mention nga if nananaw mo sa podcast, kabalo na mo unsa ni, anana. So mga tutanan dito ang mga putang ina sa podcast. Dai natingalan naman lang ko nga from 700 hours nga na-accumulate sa past. Lami siya, ang cream lang. Ay, what if mamalit ang cream lang? Lami siya, ipag sa from 700 hours na na-accumulate na mo sa 9 episodes after the story time, wow, nahimo man yun siya 2.5. Yes. So, 500 na lang ang kulang, guys, ma-monetize na me, which is hopefully makuha na mo aning 3 episodes na amo ang gi-film, nga nag-rent, magin mag-Airbnb sa mong kagago. Kana siya. So, perfect ayo ang mga ganap. So, wala to siya. That's where we've been for the past pila ka months. That's what happened. I think, when na to last upload? January atong last upload. Actually, first week of Feb. Since the start of the year. Amazing. Mata siya. That was daghanag nahitabo. Daghanag nahitabo dai. Actually. No? And what is the future of the podcast? Will we be posting weekly from now on? Mo na siya ang ginaingon na kanang abangan lang na lang din. And ang ano man god is gusto ko inana gihapon na tong branding. No na kanang mawawala lulubog lilitaw lang. And kanang makuratan na lang sila. Nanapod. Nanapod yung mga piste. Kay mo man dira man nag-start. I know dili siya in a professional setting. Murag pangit kayo siya no. Pero gusto ko inana ang branding na kanang ma-surprise na lang sila. Nag-upload, nagtulo ka buok. Sige. Also, feel magod ako if nabutangan na to siya kanang date kanang specific yun na di siya kanang deadline na kanang dapat weekly na ngani feel na ko kanang it's gonna get tiring for the both of us and kanang ma-burnout me because di man gud ta inana. Yes, dili na may uban nga kanang deadline driven. Yes, kanang maratol gyud dili may nana. The more minimo butangan og deadline, the more siya dili bottom. Kana gong ingon kasi mong mama nga manghugas ng takag plato niya giunhan man ka. Di na ko ganahan. Di na lang. Actually. Kana siya, guys. So, wala sana, magkapangayog part 17. Sana pag patience lang mo, guys. Kaya naging mga times na kanang mo akong creative juices. Na po yung mga times na masapian siya, kanang kill face. Pag ampo mo nga, masapian ko rage. Kaya pag kanang rage ang musapi. Actually, the drive. Postron. The drive and the drive. Kana siya. So, mga to, we won our 2? I think so. But anyways, bye guys! Bye!